almost 1 year na ako nagka-calorie deficit and ito yung mga natutunan ko along the way. Number 1, there's no way of being perfect of counting calories. May times talaga na na-underestimate ko yung pag-count ng calories, especially pagdating sa mga oils tsaka condiments. Kaya huwag niyong gagayahin yung mali ko kasi may times na nakakalimutan ko talaga i-count yung calories ng mga mantika. If meron kayong budget na mag-purchase ng air fryer para makatipid sa calories, mas better yun. Number 2, correct me if I'm wrong, pero better if titimbangin mo yung food pag luto na kasi nagbabago daw yung calorie count pag luto na yung food. Number 3, if nabawasan ka na ng weight, kailangan mong i-adjust ulit yung calorie deficit. Kumbaga, mababawasan ulit dapat yung calorie allowance mo. Let's say, ako, mabawasan ako ng 2 kilograms, magbabago ulit yung magiging daily calorie allowance ko. So, dapat i-adjust mo siya from time to time, depende sa magiging weight mo. Number 4, you don't have to count calories every single meal kasi mataas daw yung chances na magkakaroon ng eating disorder. Just know your limit and be just 80% full. Number 5, eat slowly. Minsan sinasabay ko yung pagkain ko while watching my favorite series or shows or vlogs. Kasi this way para mas mabagal ako kumain. Kasi may nabasa ako, it takes 20 minutes daw para mag-register sa brain mo na busog ka na. And if nasa weight loss journey ka, katulad ko, don't worry kasi hindi ka nag-iisa. Alam ko kung gaano kahirap mag-lose ng weight and I'm here to remind you na okay lang kahit konti pa lang yung nababawas. Ang importante kasi doon, andun yung intention natin to improve ourselves. Our journey is not going to be perfect, but it's always worth the try.